Sabi ko po sa kanila, huwag nila po akong kagayaan at tatapusin nila yung pag-aaral ko. Tapos para pag nakakaano po sila ng trabaho, para matulungan nila yung mama at papa ko. Yun po. Nag-inlogam ni Mark. Ngayon, ito na yung nagkakang basura. Pinapress ako niya sa... Si Madam Ngay. Bangsa. Ako. Baka natin lang. Alay lang, kantang malulong yan ba? Yung si Madam. Ha? Yung si Madam. Ako. Okay, one. Sabi ko kasi si Madam. Oh, oh. Sa'yo na yung 10. Yung si Madam. Baliktad ang kuwan, hindi tumawad. Now. Basta si Madam ang bumili, mayroon akong ano. Awan na din. Mami, pais! Pais, ma! Pais! Lalambong. Pais kasi! Ba't ka? 40 lang yun. Eh, Hello, ito na. Saan mo natin yung ano? Ay, wala, nalaglag na. Natalid na nga. Saan mo natin yung nga? 40. Saan mo tao? Doon ka ungat mo. Mi amor. Doon nga lintangan, may isang mais pinaalak. Palaya. Pang tinola. May manok. Pang tinola.
Kahit na mahirap sir, kinakaya kahit mainit. Nagtitinda para mayroong pambili ng pagkain. Makatulong sa aking mga anak na nag-aaral. Wala ka ng focus ko sa sobrang init sir. Saka pumapesto dito. Diyan o, sa tabi nila. Mm. So, layo pala na nilalakad mo. Oh, sir, konting tiis lang para sa pag-aaral ng dalawang anak ko sir. Ako natin. Panglas na namin to. Out na natin. Wala na. Tapos kami, magpipasakpay. Kaya ni kasi pa. Yan ang last time na. Ako si Nanay Esther na 51 years old na may 6 na anak nagtitinda dito sa may palengke para may karaos lang ng pambili ng pagkain. Eh, asan yung ibang anak mo, Nay? Nandun yung sir, 4. Yung isa nasa Manila po. Eh, yung iba may pamilya na ba? Yung dalawa sir, Hmm. Eh, magkano ang puhunan mo dito, Nay, sa nilalako mo? 1,000 lang ito sir. Eh, yung asawa mo, Nanay, saan nga pala? Nasa bahay sir. Anong trabaho? Sir, hindi na nagtatrabaho kasi senior citizen na. Ah, Babalik na ako sa bahay, magpapahinga, tapos mamay nga po naman. Mga 3 o'clock, pupunta naman ako doon sa pwesto ko sa may San Aurelio City. ang layo naman ang nilalakad mo, Nay. So sir, kunting tiis lang para sanay na kasi ganun na palagi. Hmm. So, magkano naman ang tinutubo mo dito, Nay, sa paninda mo? Mayroong 300 ata sir, o lampas pa ata. Depende sa bumibili, sa nabibenta mo. Parang nadagdagan ata yung sakit niya. Babigyan ka na ng pangpaninda, pang mo na. Oo, hindi na utang sa mga dinding-dinding. Magbayad mo. Ting mo. Nalapasan man ang. Tapos na yung inintay ko na lang yung utangin ko ulit. Maraming sir, pwede ka nang kahit na ganitong maraming kalat. Mahirap na makyat. Ito na.
Pwede pumasok na eh. Oh, sir, pasok kayo sa Sige, sige. kahit na marumi yung bahay namin. Okay lang po, Nay. Okay lang. Hindi maharap yung Pasok ako ha. sir. Eh, sino tong mga to, Nay? Apo ko, sir. Ito. Si Yana at si Jasmine. Yung ilang taon na tong mga to? Ano, sir? Ha? 5 taon at 2 taon, sir. Ito, sino tong may anak? Si Angelica, sir. Angelica. Ilang taon ka na, Angelica? 20 po. Anak mo? Opo. Ilang buwan na? 3 po. 3 buwan na. Opo. Ilang taon na ulit? 20 po. 20. Opo. Nasaan yung asawa mo? Anong trabaho? Contraction po. Sige. Ito pala yung pamilya mo, Nay. Dito kayo nakatira. Ano, sir? Yan ito palang bahay namin, no? Okay lang, Nay. Okay. Walang natatanggal yung ano, sir. Yung mga bubong niya, linilipad ng ano. Dami tala. Hindi makikita na ano, sir. Hindi na marap. Hindi nyo na maayos. Walang pampaayos. Oo, walang pang paayos. Oo. Ayan. Si baby. Ito yung... Ano to, Nay? Bunso? Bunso ka? Hindi po. Pang-apat po ako. Pang-apat. So, papanganak mo lang pala, ano? November 23. Tago mo muna yan. Oh, yung isa, sir. Tapos yung isa nasa Anggayang. Tapos ito, pang ilan to? So, kasunod ko po. Sumunod sa Pang-5, sir. Pang-5. Ano pangalan mo? Mark. Mark, ilang taong ka na? 60. 16? birthday niya po sa 17 po. Sa 17. Ako, advance happy birthday ha, Mark. Yan. So, pakita ko lang rin ano ha. Tignan ko lang to. Eh di, sino natutulog dito? Siya, sir. Ikaw. Si Mark. Si Mark. Hindi, si sir yan. Hindi na maharap yan. Maraming lalaban, sir. Oh, ito yung kusina nyo, Nay. Daming ano. Naiwan ko pa yung kangko. Yeah. Daming kalat. Pasensya na, sir. Okay lang po, Nay. Okay lang. Nakaluto na pala, sir. Ano yung niluto nyo? Kanin lang. Ito. Ano, panis na yung ano. Ulam. Walang ulam pa. Daming kalat pa. Yan ang problema ko dyan, sir, kapag tapos ito. Saan ito? Oo. Kasi linalipad ng ano. Mahirap naman ano kasi. Yan ang ulam namin, sir. Oh. Tinakpan na ano. Ano yan, Nay? Burong. Yung islang tilapia. Eh, sino natutulog dyan, Nay? Sa kwarto nyo? Yung matanda doon kanina. Ang kalat pa, oh. Dito kayo natutulog. Yung lalaki, sir. Yung panganay ko, tapos yung lalaki. Ang dumi, nakagaya naman, sir. Yung CR nyo? Oh, sobrang Okay lang po. ano kasi, oh. Patingin ako, Nay. CR nyo. Talagang tamak yung ano, sir. Ang daming kalat hanggang dito. Madumi pa, hindi narinisan. Nandito, sir, sa CR, marumi. Hindi pa ako kasi nakaano. Ako si Orlando. Dati nagtatrabaho ko sa pabrika ng pansit. Pero ngayon,
tumigil na ako sa trabaho kasi mahina ng mata ko. Kaya ito ang buhay namin. Ilang taong ka na, tay? 61 po. 61. So ngayon hindi ka na makapagtrabaho, tay? Hindi na po sir kasi mahina na kasi ang mata ko. Hmm. Kahit isang tuka rin sir, yan lang ang pang araw-araw namin. Pag isang araw, pakuha ng isang pagkain na 3 beses, yan lang sir. Nakagising ka Ano yung tubig nyo dyan, nay? Binabayaran nyo? Opo, sir. Magkano ang isang buwan? 500, sir. Eh, yung tubig naman, nay, magkano binabayad? Ay, yung kuryente naman, nay, magkano binabayad nyo dito? 600, sir. Nagtrabaho po ako sa Pampanga. Tapos pinauwi po ako ng boyfriend ko. Sabi niya, umuwi ka na kasi, Juan, paano pag di mo na alam umuwi dyan? Sabi nila po, kaya umuwi na ako. Tapos, dito na po ako na nagtatrabaho dyan po sa amin. Kaya yun po, nagtrabaho ko. Hindi ko alam na nabuntis na pala ako. Yun lang po. Kawawa sila mama ko na nakikita ko dun sa kalsada. Hindi ko nga po natutulungan na magtinda. Nung buntis nga po ako, sinasaman ko po sila magtinda. Kahit nahihilo po kami, wala akong pangmerinda. Gusto ko lang kasi na makakain yung mga kapatid ko ng sapat. Kaso ano, Atin lang ako yung nalang pa. Natim nga, Teng. Teng.
Ayan. So, ito pala yung kapatid mo rin. Pang ilang ka naman? Pangalawa po. Pangalawa. So, ito yung anak mo, yung dalawa. Opo. Ilang taong ka na? 26 po. Eh, ano naman ang trabaho ng mister mo? Wala na po. Sa, ano po eh. Jumare. Mm-mm. Walang trabaho? Opo, wala na. Mm-mm. Okay. So, ikaw, anong trabaho mo? Extra lang po. Anong trabaho? Labandera po. Sige. So, Tres Marias. Ikaw, pang ilang ka naman? Bunso po. Kunso, ilang taong ka na? 14 po. Anong pangalan mo? Mary Rosaliana. Mary Rose. Ayan, ikaw wala ka pang asawa. So ito may mga asawa na, may anak na. Oo. Basta ako. Ayan. Nakikikain po kami kila mama ko, kila mother ko po. Nakakain na tayo. Kain na po. Mati-mati na Jumare. Yan, makikain tayo. Yes, dito ka, halika. Dito ka, anak. Ma. Nagkakadamnan nila. Kukuha naman kami. Meg, dala ka pagkain kami. Diyan na umainit. Doon ka na sa taas. Ako na. Bakit to? Bagi ka pa. Ang dami mo naman. Ano nga ako, kain. Kain pa yung mama niya, ano. Hindi. Kawawa daw. Saan ka lagi natin? Kawawa daw. Si Andy. Gusto mo din ng kamates? Oh, yan na. Makakain ka na rin. Subo ko na si Minmin. Magpagatang kayo pa. Oh, Minmin. Sakto pala yung tinapa. Mga kutsara. Ayoko to. May tinik yan, tingin. Matinikan ka, Jasmine. Mainit. Mainit yan. Ipan mo kasi. Nel. Kutsara. Dito kan mana kita ini. Magkamat na rin ako. Bebe? Ang trabaho ni Ido pa? Nabang naman. Ang kurito silang pinsan. Nangangatog yung tuhod ko. Ano man rin na ba niya? Hindi pa kayo nakamerienda daw. Oh, Minmin. Sorry, ang Nek, kakalat na rin. Kanin lang. Sana magkaroon ako ng malaking puhunan, sir. Para matulungan ko rin yung mga anak ko. Managdagan yung puhunan ko.
Eh magkano yung kinita mo ngayon ay? Hindi ko pa nabilang, sir, kung magkano. Magtitinda ka pa niyan. O mamaya, sir. O ngayon nagpahinga ka lang. O, sir. O sobrang init eh. Oo nga, ang init. Madama na yung kulang, sir. Dino, sa Melchor nagigisali. Yung buntis lang dapat. Ayun. Melchor! Aming! Nahiya. Yan. Gawin ko pa. Ayan na. Sarap na pagkain ko na. Alam nyo mga katoto sa Pilipinas, ang politika at posisyon sa gobyerno ay isang malaking hanap buhay ng maraming pamilya. Halimbawa ang asawang lalaki ay isang gobernador. Ang asawa naman niyang babae ay isang mayora. Tapos ang anak nila ay isang kongresista. Ang worst part yung posisyon sa gobyerno ipapamana pa nila sa mga apo nila at kaapu-apuhan. Ang worst part kapag merong sumaling sa kanila o merong isang politiko o mga politiko na kumalaban sa kanila sa posisyon na hawak nila, gagamitan pa nila ng dahas. Ipapapatay pa nila. Putyat, alam nyo, sa Pilipinas, barangay kagawad lang, ipapapatay pa. Tatakbo lang yung tao na isang barangay kagawad, ipapapatay pa. Barangay kagawad lang yun, ha. Ganyan sa Pilipinas. Ang politika at posisyon sa gobyerno ay isang malaking hanap buhay ng pamilya. Pinagkakakitaan nila ang posisyon sa gobyerno. Okay, so pagdating ng alas 4, dito na pupesto si nanay. Yan. Pwede na kasi magbenta dito. Tsaka hindi na masyadong mainit. Mga alas 4 o alas 5, nanay, pwede na dito. Oo.
kinabarihan ko. Uy. Kita mo alam mo. O magkano na yan? Magkano na yung kinita mo? Parang nang tubo lang ito. Magkano na lahat yan? $190 lang, sir. 190 pesos ang kinita mo ngayong araw. Oh, Pati kanina. hindi, sir. Ngayon lang. Ah, okay. Hindi lang ngayon. Minsan, 300. Minsan 300 ang kinikita mo. Pang nga po. So ngayon, ang kinita mo lang is 190 pesos. Oo, sir. Okay lang ngayon. Lagay ko na naman sa batya ko, sir. Magliligpit ka na, Nay? Oo, sir. Nasa bahay. Magkakain. Oh, ay kadwam. Abwam kagawad. Kadwam. Gal kapalagaw, kapagaw. Ah, mama. Kita man din kita na to 20. Papalay man ang Hanggang gabi. Karkarito. Tatakin ko. Hindi. Hindi mo. Magkiran, magkitan. Ano ni Mingay? Ha? Kaya kakakumakat ka ako nila eh. Ano mo yung hindi ba't hindi
makita. Ngayon na lang nagbulis. Ito lang ang ulam namin. Kasi nagsaka kamatis. Kasi May kunting napunan ng pagkain. pagsaluhan na lang namin yung kunting kanin. Bakit yung mga anak mo, Nay? Hindi kakain? Nauna na sila. Nauna na. So, Mm-mm. Na sa pinahuli sa- kami kasi nagtinda kami. Mm-mm. Kaya dalawa lang kaming natira dito. Nakakain. Nakakain. Mm-mm. Tignan mo lang ito. Pagsagan lang namin yung natirang kanin. Kasi ito ang hirap namin. Kain na tayo. Kaya na tayo, sir. Pagtigan na lang. May konting kanin, kamatis, lagyan ko ng asin. Kunti lang. Ito ang ulam namin, sinitis ko. Masarap nun, sir. Kaysa hindi kumain ng isang beses na isang araw. Punta sila dito. Siyempre, paghati-hatian namin yung tira-tira. Mm-mm. Kaya ngayon, nauli kami. Tamay. Ako na lang. Ay. Nakatasan. Lalatag na. Alas ka dyan dyan. Tayo, pagod tayong nagtinda. Alis ka dyan. Tinda. Maghapon. Kunti lang natinda namin. Kulang pangbili ng pangdalawang araw sa tubo namin. Bukas na naman. Bumalik naman ang puhunan nyo, Nanay. O, may kunting-kunti din na matitira. Mm-mm. Pagbili ng bagong, asin, Mm. bitsin. Basta importante sir, may asin, may bigas. Yun lang sir. Sir, Aso. pati aso ko. Naantok na rin yung aso. O, sige, Nay, matutulog na pala kayo, ano, Tay? Sir, Sige, sige. Balik na lang ako bukas, Tay, ha, Nay? Ha? Sige. Bye-bye, Nay. Salamat. bye-bye sir. Bye-bye, sir. Maraming salamat sir. Sa ano, kahit na nahirapan si sir, pinagtigan tayo. Okay lang po, Nay. Okay lang. Sige po.
Mga kababayan ko, kamusta kayong lahat? Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal status sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating Pilipino na may legal status o yung mga documented o yung may legal documents na naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Amerika. Ang tinutukoy ko ay yung mga kababayan nating nabilog ang ulo ni Donald Trump at ng kanyang mga kasinungalingan at estupidong mga rhetoric. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating yan. Kasi alam nyo mga kababayan ko, mga katoto, meron tayong mga kapwa Pilipino, meron tayong mga kababayang Pilipino sa bansang Amerika na may legal status, yung mga legal sa bansang Amerika na willing magpahamak sa kanilang kapwa Pilipino na walang papel o yung mga walang legal status sa bansang Amerika. Oo, totoo. Nakakalungkot, it's very unfortunate, pero totoo. Yes, meron tayong mga kababayan na Donald Trump supporter na willing magpahamak ng kanilang mga kababayan na walang mga papel o walang legal status sa bansang Amerika. So mag-iingat kayo mga kababayan. Alam nyo mga katoto, ako ay active sa Filipino community sa Los Angeles, California. At ako, ang tagal kong nagpatakbo ng employment agency sa Los Angeles, California. Marami na ako mga kababayan natin ang natulungan. Marami na ako mga kababayan nating Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa Los Angeles, California. Oo. Alam nyo, ang dami ko nang narinig, sandamakmak na kwento, samut-saring kwento tungkol sa mga bagay-bagay kung paano ipinahamak ng kapwa nating Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino. For example, sa usaping immigration, sa usaping immigration status, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa mga kababayan nating Pilipino na nagpahamak at nagpapahamak sa mga kababayan nating Pilipinong walang papel sa bansang Amerika. Ang problema kasi sa atin mga katoto, imbis na magtulungan tayo, imbis na magkaisa tayo, nagsisiraan tayo. Hinahatak nating pababa ang ating mga kababayan. Masyadong mataas ang crab mentality sa isip nating mga Pilipino. Mali yan mga katoto. Mali yan mga kababayan ko. Ako lang mga katoto based on my personal experiences ilang beses ko nang na-experienced na pinahamak ako ng kapwa natin Pilipino sa bansang Amerika. Ilang beses na akong nakaranas na kapwa ko pa Pilipino ang nagpahamak sa akin sa bansang Amerika. Hindi sa usaping immigration dahil US citizen ako Pero sa mga bagay na hindi na natin dapat pag-usapan at hindi ko na dapat i-share sa inyo. Basta yun ang masasabi ko. Ilang beses na akong nakaranas na ipinahamak ako ng kapwa ko Pilipino sa bansang Amerika. Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal documents sa bansang Amerika, know your rights. Okay? Know your rights. Huwag na huwag niyong pagbubuksan ng pinto kung meron mang ICE agent na kumakatok sa pinto ng inyong tahanan. Okay? Huwag niyong pagbubuksan at huwag niyong papapasukin. At ito ang tandaan niyo, hindi kayo pwedeng damputin ng ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay?
Bye.